Sa isang baryo sa gitna ng kagubatan, makikita si Tio Orly, ang matandang bantay ng gubat. Maraming kwento ang kanyang isinasalaysay tungkol sa mga hayop, lalo na tungkol sa huling agila na balot ng hiwaga. Ang huling agila. Sino ba sa inyo ang nakakita na? Tiyo, totoo po bang may agila pa? Pero sabi ni Liam wala na raw. Napakahirap na makakita, Tio Orly. Pero naniniwala kung hindi pa ito katapusan ng kanyang lahi. Sa kabilang bahagi ng baryo, abala si Mang Cardo at Kiko sa kanilang negosyong panggubat. Isang araw, dumating si Lisa mula sa Maynila upang bumisita. Oh, Lisa, anong dala mo sa baryo ngayon? Tatay, gusto kong malaman nyo ang halaga ng kagubatan para sa kinabukasan. Hindi natin pwedeng ubusin ang likas na yaman. Alam nyo ba, may seminar ako sa Maynila tungkol sa pangangalaga ng kalikasan at marami akong natutunan. Ganoon ba, Lisa? Ano kaya ang ating magagawa? Sa pagtatapos ng araw, nagpunta si Kaloy at Liam sa mataas na bahagi ng gubat. Umaasang makakatagpo muli ng huling agila. Kapag makakita muli tayo ng agila, ano kaya ang sasabihin nito sa atin? Siguro magpapasaklolo ito sa atin. Kailangan makita ulit ito ng mga tao para mapagtanto ang halaga ng kanilang ginagawa. Sa baryo, naglunsad ng isang pagpupulong tungkol sa pangangalaga ng kalikasan sa pangunguna ni Lisa at Tio Orly. Ang ating kalikasan ay hindi lamang dito nagtatapos, sapagkat ang ating kinabukasan ay nakasalalay dito. Sa Maynila, maraming mga proyektong makabago para sa pag-aalaga ng kalikasan na mapapakinabangan ng bawat isa sa atin. At alam nyo ba ang may mga taong naglalakbay mula malayo upang makita ang huling agila na ating pinoprotektahan, isang simbolo ng ating kultura at pag-unlad? Hindi natin kayang iwasan ang kabuhayan ng kagubatan. Subalit baka may mas maganda pang paraan. Isang gabi, habang nagbabantay, nakita ni Kiko at Kaloy ang maalamat na agila na lumilipad sa ilalim ng buwan. Tingnan mo, Kiko! Ang agila, nandito pa rin siya. Totoo pala ang sinasabi ni Tio Orly. Di pa siya naglalaho. Parang ipinapabot niya sa atin ang mensahe na ito. Ano kaya ang ibig sabihin nito, Kiko? Siguro ay paalala ito na dapat nating pagtuunan ng pansin ang kalikasan bago maging huli ang lahat. Kinabukasan, sabik na ibinahagi ni Kaloy at Kiko ang kanilang natuklasan sa buong baryo. Napagandang balita niyan! Ang agila natin ay simbolo ng pag-asa. Dapat nating itong ipatanggol. Nasaksiyan ko ang pagbabago. Simula ngayon ay magpapatupad na tayo ng hakbang upang masustenta ng ating mga gawain sa kagubatan. Tama, tatay, at mahigpit tayo magtutulungan upang mapanatiling buhay ang ating kalikasan. Maraming mga proyekto sa Maynila na maaari nating maipatupad dito para sa ikabubuti ng lahat. At nagkaisa ang kanilang baryo sa layuning mapanatili ang kalikasan at alagaan ang bawat nilalang, tulad ng agilang sumasalamin sa kanilang kasaysayan. Parang noong nakita natin ang agila, doon ko naramdaman ang sinseridad ng ating misyon. Sa ating pagkakaisa at pagmamalasakit, patutunayan nating hindi kailanman mawawala ang pag-asa. Ngayon may pinagsama-sama tayong mga gamit at aral, simula na ito ng bago at mas maayos na kasanayan. Sa kabila ng mga pagsubok, ang baryo ay nakatagpo ng bagong pag-asa. Ang kanilang mga hakbang ay nagpatuloy na tila musika sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. At sa huli, ang agilang itong ating nararamdaman ay hindi lamang simbolo ng ating baryo, kundi isa ring tanda ng ating tahanan sa kanyang kabuuan. Hanapin natin palagi ang diwa na magkakaisa at paggalang sa ating kalikasan at sa isa't isa. At ano pa ang mas magandang alaala? Ang ating baryo ay puno ng buhay salamat sa ating pagkilos. Sa Maynila man o dito, sa huling nagbubuklod ang lahat sa pare-parehong layunin. Ang pagprotekta sa kalikasan,
ang liwanag ng bansa at ang pagyayakap sa ating tunay na kayamanan. At bilang katuwang ninyo, isisulong ko ang pagtutulungan nating magkakabaryo. Maraming salamat at hindi nyo kami iniwan ni Kiko. Magkakaibigan pa rin tayo at mas sigit pa roon, pamilya sa puso at sa kasaysayang lilikapan natin. Sa pagkakaisa ng kanilang layuning mapanatili ang kalikasan, ang baryo ay nakagawa ng pagbabago na bumabalot ng kanilang kasaysayan. Mula sa limitasyon patungo sa pagkakataon, patunay ito ang bawat nilalang ay may gampanin sa malawak na kalikasan. Hanggang sa huli, ang baryo at ang huling agila ay may katuwang na magbabago at bumuo ng kwento para sa mga hinaharap.